sa naganap na ASEAN Summit na kung saan formal na nakipag-handshake ang Prime Minister ng South Korea sa presidente ng China na si Xi Jinping. Sa mga sumunod na kaganapan, abay biglang lumapit ang presidente ng Pilipinas sa si BBM sa presidente ng China na si Xi Jinping na ang buong akala ng mga netizens ay formal ang pakikipag-handshake ni BBM kay Xi Jinping. Abay umakyat ng walang pasabi kaya't biglang naalarma si Chinese Foreign Minister Wang Yi sa kamay ni Bongbong Marcos habang nakipaggamay ito kay Mr. Xi. Abay bantay sarado, makikita nyo naman sa tingin pa lamang ni Foreign Minister Wang Yi sa kamay ni Bongbong Marcos. Imaginein mo nga naman, yung tinira mo sa ASEAN meeting tapos bigla-bigla kang makikipagkamay nang walang paalam? Hindi ba't may mga protocol officers? Wala ba kayong mga coordination? Para tuloy ang dating ng gate crash si BBM paglapit kay President Xi Jinping na para bang security threat siya. Ang hirap lumapit. Kaya pala ganun na lamang ang reaksyon ni Minister of Foreign Affairs Wang Yi. Pagkatapos, ang pinapalabas pa ng mainstream media dito sa Pilipinas ay makasaysayan daw ang handshake ni BBM kay President Xi Jinping. Pero oo, sige na, makasaysayan dahil ito ang pinaka-nakakahiyang makasaysayang handshake sa buong kasaysayan na para bang kulang sa pansin lang at bigla kang aakyat ng stage at bigla-bigla kang makikipagkamay. Ngunit ayon kay Marcos Jr., nais lamang niyang ipakita ang paggalang at mabuting pakikitungo kahit aminado siyang medyo delikado ang ganoong kilos sa gitna ng mga banyagang lider na bantay sarado ng kanilang mga gwardiya. Aniya, ang hirap lapitan talaga. Every time he comes in, ang hirap lapitan. He is surrounded by security guards. Biro pa ng Pangulo, ayokong mamilit. Baka suntukin ako ng security guard niya. Bagamat wala sa protokol, ang biglang paglapit, tinawanan na lamang ni Marcos Jr. ang sitwasyon at iginiit na mahalaga pa rin ang pagpapakita ng respeto sa kapwa lider. Wow! Respeto pala yung lalapit ka lang ng walang paalam at bigla-bigla ka na lamang aakit ng stage at walang paalam na makikipag-handshake. Ayon pa kay Cusetio, it's too late for what ifs now. But if BBM did continue PRRD's foreign policy instead of pivoting towards US, I wonder anong infrastructure meron tayo? Anong financial deals and investments? Anong advantage or benevolent gift ang meron? Not us suffering the 60 pesos or $1 exchange rate and the very high tariffs. While the rest of the world now realize China's true power, PRRD was an early adapter and carefully steered us to neutral territory. Ngayon, hirap ang Pilipinas because for one, BBM, for whatever personal reason, completely just aggravate China and plays lapdog to the US, bolstered by short-sighted defense people who should know better. Tapos, tapang-tapangan at feeling ka-level, pero wala naman siyang dignidad. Pupunta-punta kay Xi at makikipagkamay na para bang fanboy after everything he and his people have said about China. Tapos sinong TANGA ang naniniwala na 0% tariff will hurt our exporters? Kailan naman naging favorable na may dagdag tax? Wala na talagang method and sense ang ginagawa niya. Kakabwiset. We are not the sick man of Asia. We are the pathetic one. Imagine this president in his desperation to salve his deteriorating image and hold over the country, broke protocol and made this unsolicited and uninvited handshake and greeting for the sake of domestic photo op and PR. Shortly after being belligerent towards China, this most embarrassing turnaround and fake humility did not escape diplomatic scrutiny, and we are now being laughed at from Beijing all the way to Washington, D.C. All for show. Kaya nga para kay Mr. Will Talker, kung si BBM ay magaling mambudol dito sa Pilipinas, ang ibang bansa ay hindi niya kayang budulin. Panoorin natin ang buong video.
hilig talaga itong ating presidente. Hilig talaga niya na magsabi ng mga bulaklaking salita, no? Basahin natin. Pagka naayos po natin at mapagandahin natin ng mabuti ang Pilipinas, iyan po ang aming hangarin. Yan ang layunin po namin. Grabing layunin yan, Mr. President. 3 years ka na eh. Diba? Sa nakikita namin, Mr. President, sa 3 years mo, ha? With our experience, Mr. President, sa 3 years mo, parang hindi naman gumanda. Diba mga lords? Gumanda ba? Ang sabihin mo, Mr. President, gumulo! Yan. That's the right word. Gumulo, Mr. President. Ang gulo-gulo na. Diba? Kasi nag-expect kami ng continuity. Diba? Nag-expect kami na ipagpapatuloy mo ang nasimulan ni Tatay Digong, pero iniba mo. Yung war on drugs, iniba mo. Yung peace and order, oh my God. Ibang-iba na rin ngayon. Alam niyo mga lords, bakit binabahira nila ng negatibo yung Dolomite Beach, yung Manila Bay ngayon? Kung bakit iimbestigahan daw nila kuno, dapat daw hindi, dapat Dolomite yung nilagay dyan, overpricing daw yung mga materials. Kung baga, dinidisregard nila ang nagawa ng Duterte administration. Alam niyo bakit sila ganyan? Kasi inggit na inggit sila. Kasi kada punta ng mga Pilipino dyan sa Dolomite Beach or sa Manila Bay, kada mamasyal ang mga Pilipino dyan sa Manila Bay, sa Dolomite Beach, ang mareremember ng mga tao, Tatay Digong. Diba? So, yan yung bukang bibig eh, kung hindi dahil kay Duterte. Ang pangit nito, kung hindi dahil kay Duterte. Ang kalat dito, kung hindi dahil kay Duterte, basura pa ito ngayon. Yan ang bukang bibig ng mga kababayan natin. Nakikita nila na maganda talaga ang nangyari dyan sa Manila Bay. Kaya ang administrasyon ngayon, inggit na inggit. Kasi nga naman, wala naman silang achievement. Kaya yung achievement na lang ni Tatay Digong ang sinisiraan nila para para i-brainwash ang mga Pilipino na pangit ang mga nagawa ng Duterte administration. Nek-nek nyo! Hindi nyo mabubura sa aming mga Pilipino na mas nakita namin at mas naramdaman namin ang pagbabago sa Duterte administration kesa ngayon. Kaya wala kayong ibang ginagawa, puro paninira, di ba? Wala kayong ibang ginagawa, puro investigasyon kuno sa nakaraan. Wag na, engget kasi kayo. Galingan nyo kasi, ha? Wala naman kasi kayong achievement ngayon. Ano ba ang maipagmamayabang nyo ngayon? Wala! Ang maipagmamayabang ngayon ng Marcos administration, corruption. Diba? Nakakasuka. Sa inyo bang palagi mga kasweet, ang ginawang pag-akyat ni BBM sa stage na tila sa pilitan bang nakipagkamay kay President Xi Jinping ng China ay maituturing bang makasaysayan gaya ng ibinabalita ng mainstream media, kakamping at loyalista? Mukhang desperado ng pansinin ng iba't ibang leader itong si BBM. Pero paano nga naman kasi siya papansinin ng iba't ibang leader ng bansa kung puro korap ang nangyayari sa Pilipinas? Ito kasi ang context dyan. Lahat na ng mga leaders dyan sa APEC na yan ay nakipagkamay na kay President Xi Jinping. Kung matatandaan ninyo, dito sa ASEAN, pagpasok ni Trump, kinamayan niya ang halos lahat ng leaders dyan. Except kay Marcos Jr. na mataas yung ihi. Akala niya siguro lalapitan siya ni Trump. Tignan ninyo dito. Pagpasok dito ni Trump, ayan na ho. Pagpasok ni Trump dyan, ayan, paakyat siya sa entablado. Ayan, sa balikat ni Singapore. Ayan, Brunei. Okay, kinamayan. And then, tumabi siya. Sumilip muna siya. Sinilip niya, ay, si Bangag to, sabi niya. Dito. Nakita niya si Anwar. Ayan, sabi niya, sumilip siya. Ay, si Bangag to. Bahala na dyan, sabi niya.
So ayan. So nakita naman ninyo, dyan pa lang, na-snub siya dyan. Kaya dito sa APEC, natuto na siya. Sabi niya, ay, mapapahiya na naman ako dito. Balita sa Pilipinas na inisnab ako ni Trump. Ngayon hindi pwede. Kailangan lumapit ako kay Xi Jinping. Ganon ang kanyang mentalidad dito. Dahil ayaw niyang mapahiyang muli. So dito makikita natin na ang bawat leaders dito ay hindi ma-pride. Smiles, shake hands, and ganun naman talaga kasi ang gusto nila cooperation kasi mga kapitbahay natin yan. So after na mag-deliver ng speech itong si Xi Jinping, 1月，在中国广东省 pagkatapos ng kanyang speech dito, tayo ang South Korean leader, and then shake hands sila. Alright. Dito ay hindi natin inaasahan na may isang magnanakaw na lumapit. Alam mo yung parang wedding crasher. Parang bigla na lang siyang lumitaw. Ayan, biglang lumitaw. May biglang lalapit sa'yo. Biruin ninyo on the last minute, no? Maraming mga pagkakataon yan. Bigla siyang lumapit. Nagulat nga si nagulat si Xi Jinping at lumapit din yung kanyang premier, no? To the rescue kasi baka kung anong gawin ni Marcos Jr. Siyempre may pagka-traidor talaga itong Marcos na ito. Kala mo ka-shake hands mo. Bukas pala gusto ka nang bombahin. O ayan, so lumapit yung premier and then parang guard ba? Bodyguard. Pero makikita niyo ang gesture ni Xi Jinping. Tignan mo yung tingin, unang tingin niya, parang nakakita siya ng multo, no? Kasi ikaw ba naman for the past years bira ka ng bira sa China, tapos bigla kang susulpot, makikipag-shake hands ka. On the last day pa, on the last minute, no? Kasi maraming pagkakataon na pwede mong i-shake hands itong si Xi Jinping. Dito sa dinner, bakit hindi mo nilapitan? Dito sa family photo, bakit hindi mo nilapitan? Dinaanan mo na lang siya, tignan ninyo. Andyan si Xi Jinping, madadaanan mo na lang siya, inisnab mo pa. Ayan kamayan na dito, bakit hindi mo kinamayan dito? Yan, tignan ninyo dito, yan. Yan. Bakit dinaanan mo lang? Tapos dito sa huling pagkakataon, out of nowhere, dahil baka mapahiya ka, last day na lang, bigla ka na lang lumapit sa tao. Tingnan nyo naman yung nagulat na may biglang lumapit. Nagulat. Tignan ninyo ang kanyang premier. To the rescue, lumapit dito. Yung extension ng kanyang kamay. Tingnan mo si Xi Jinping, ganyan lang very short. Kumbaga sa kanya, dakdak ka ng dakdak. Tapos, syempre hindi rin maganda kapag isnabin ni Xi Jinping, di ba? So, pinakita niya stand tall siya, stand tall. Shake hands for the sake of the world views. Naka-smile, tipid. So, makikita nyo talaga na for photo op ito kasi nakita niyo kung gaano kabilis yung media. Title pa lang. Kumbaga, ito ang gagamitin nila na propaganda na eto, nakipagkamay tayo. Pero sa totoo lang, wala nang tiwala ang China, pati yung Amerika, tinatraidor na tayo. So sasabihin nila, hindi Joe, nag-shake hands sila Joe. Mali ka na inisnab. Hindi, talagang inisnab siya. Ikaw ba naman, kung hindi mo nilapitan si Xi Jinping, sa tingin mo papansinin ka niyan? At saka kapag i-invite mo yan, sa tingin mo pupunta yan sa Pilipinas? Hell no. Tawa ka nga sa mga comments Ayan nagulat yung secretary sa likuran. Eto nga, may comment dito, Indonesian siya, no? Ayan tignan ninyo to I-translate na lang natin sa Filipino. Ayan, sabi niya, Indonesian ako.
sa aking mga kaibigang Pilipino. Sabi niya, bilang mga Asyano, dapat magkaroon tayo ng magandang relasyon sa China. Pinagsasamantalahan ka lamang ng mga kanluran. Dapat mong mapagtanto yan. O, yan o. Ito nakakatawa. May balak na mangutang ang magnanakaw sa China dahil hindi pinautang ng South Korea. Nanakawin tapos ang bansang Pilipinas ang magbabayad. Nako po, Diyos ko po. Ang talino talaga ni Marcos. Nagulat yung secretary. Paano kasi bangag? Eto, sabi, plastic naman ang comments ng mga trolls ng bayaran ni Banks, sabi niya. Paano? Totoo naman kasi, bakit kanyo? Bakit hindi nila kondinin si Marcos? Oy, hindi pwede. Hindi mo pwedeng kamayan yung China. Inaagawang teritoryo natin. Tapos sasabihin niya, wow, I love BBM. Presidente talaga. Ito naman, medyo tanga eh. Nakipagkamay siya bilang chairman ng ASEAN sa 2026. Sa tingin mo lang inimbitahan niya si President Xi sa Pilipinas next year para umattend ng ASEAN Summit. Sa tingin mo atin si Xi Jinping? Aber? Not humble, just confused, sabi. Doesn't know what to do. Hindi niya talaga alam ang gagawin niya kasi China siya ng China. Hatred siya ng hatred sa China. Tapos biglang magmi-meet si Xi Jinping at saka si Trump. So, caught in the middle siya. Ano ba talaga ang gagawin ko dito? May mga base militar na sa Pilipinas, tapos yung dalawang magkalaban, nag-uusap na sila. Paano na ako nito? Kaya itong si Marcos Jr., litong-lito na talaga dahil sa weak, bangag, uto-uto, puppet. Yan ang nangyari sa Pilipinas.